What's up sa inyo mga kanokis? I'm Daddy Love. Ngayon po nga umaga, pumunta tayo sa kwarto at nakita natin si Commander, ang M-Lods ninyo. At napansin ko nga po, nagbibilang po siya ng cash, kaya po naisipan po natin. At yun nga po, nang hingi po ako ng pera para sa ating mga kanokis, kailangan po natin ng budget. At nangako po siya sa akin, nabibigyan na po niya ako ng pambili scratching. Kasi po yung ating scratching, hindi na po mapakinabangan at kinuha na po ng may-ari. At tayo ay nanghiram lang po ng scratching sa ating kaibigan, kaya kailangan po natin ibalik. At syempre po, hindi po natin kakalimutan ang ating hiniraman ng ating scratching. Magpapasalamat po tayo kay Gilberto. Maraming salamat po sa pagtitiwala at pinalawagan niyo pong gamit sa akin. Kaya kayong panahon pong ito ay kailangan ko na pumabili ng sarili kong scratching. At dahil nga po pinalawagan tayo ng mga Lods ninyo na pabili ng scratching, kaya tali-dali tayo nagtungo sa ating bibilihan ng scratching. Kaya ako sumapa na po ako sa isang motor namin at ginamit ko po at dahil pa kami sa may Baklaran para pumunta sa ating bibilihan ng scratching sa aming tindahan. At sa mga oras na ito ay binabaybay ko na po ang karsada ng Baklaran patungo po sa Mabuhay para po tayo makarating sa ating pupuntahan na bibilihan po ng ating scratching. At syempre wala tayong bibilihan ng scratching kundi dito sa ating pinagkakatiwalaan tindahan at walang iba dito sa El Campion. Ito nga po yung aking malimit ako mamili rito ng mga patuka at anong uri ng pangangailangan natin mga nokis. Kaya nasanay na po ako. At syempre mura po mga paninda po dito kaya po nawiwili ako mamili. Ngayon ngayong umaga bibili tayo ng scratching para sa ating mga nokis. Ayun nga mga lodi, nakakita na po tayo ng scratching. Ang ganda ng kanyang kulay. Kulay pula po ang napili ko kasi po para hindi po siya madumihin at hindi po siya kalawangin agad-agad. Kaya kailangan po natin ng mas quality. So itatanong po natin kung magkano ang isang scratching po nila. Nang siguro na sumagot man ay pwede tayong humingi ng konting discounted. At syempre nakita natin sa ating madam. Susubukan po natin bulahin. Good morning madam. Madam, magkano sa scratching mo? So, dito tayo bibili ng scratching ng ating manokin. Yung red. Bibili akong 3. Tayong discount. Ano? Sige. Paano ka? Bigyan mo akong 3 peraso scratching. Kulay red lang ha. Ngiti pa lang ni madam. Pananong lang. Hindi totoo yan. Dito po ay bibili ng patuka. At dito po ay mura at makakasiguradong bago po. Hindi po ako endorsement niyan ha. Okay, tinutulungan ko lang si madam. Nice. Kilala po ito dito sa may Baklaran. Scratching ang bibili natin. Siyempre bibili na rin tayo ng patuka. Ayan. Ulitin ka mga kanokis. Dito lang po tayo bibili. Lalo na mga taga-Kabuyaw dyan. Mga taga-Mabuhay. Mura lang po ang tinda dito. At makakasiguradong bago. Parang Mercury Drugs lang po yan. Yun, napapangiti si Ate Madam. Ate Madam, nakapalo na ba kayo sa page ko? Paano nyo mapapanood ng mga vlogs? Alright, maraming salamat kay Madam. So ayun, titingnan natin yung scratching na ating in-order. At nagpa-reserve pa tayo kay ate. So ayun mga lods, 3... Kuya, ano pa ka na ba? Angelo. Shoutout kay Angelo. Angelo, pakipollow na lang na ang page ha. Backyard ni Daddy Lods. So ayan, bumili tayo ng quality scratching. At tayo ay magpa-priming. Kaya ng motor ko yan. Saan tayo? Yan. Wala. Dyan na lang. Yan Lord, sa hiningi natin yung Commander na 3 payment. Natirahan naman tayo. Natirahan naman tayo ng 1,000 plus. So yan. Maraming salamat kay ate at ako'y binigyan niya ako ng konting discount. Yan, thank you so much. So ayan, nakikisigang mga tao ni ate. Ayan, masisipag yan. Wala ba nagpapatama sa inyo mga Lord? Naawa kayo kay ate ganda. Gago! Wala. Ito, isang kastig na. Nalimutan lang. Excuse me. Kakarga na po natin. Yun lang, paano ko kakargay niya? Sige, sige. Ay papauwi na. Welcome to my hometown. Ayan po. Barangay Uwisan, Calamba City, from Philippines. Let's go. Punta na tayo sa Puro 4. Simpleng content. Simpleng pagyayabang. Sino ba naman mag-aakalang walang mararating ang aking pagmamanok? Oy, wala man marating ang aking pagmamanok.
Pero napatunayan ko sa sarili ko, kaya ko magparami. Kulang man ako sa kaalaman, pero mapag-aaralan ko yan. Bigyan nyo na ako ng panahon, Diyos ko po. Ayaw, di ba? So ayun, nandito na tayo sa Uwisan. Talaga matigas ang yung braso. So ayun, dito yung amin ay puro rough lang, kaya slow down lang talaga. Ay, pare! Ah! Ano, uwi na kami. O siya, sige. Okay. Mag-iingat kayo. Okay, sige, sige. So ayun, kasalubong natin ating kaibigan. Kat. Hirapan ako. So ayun guys, welcome to my backyard. Nandito na po tayo sa ating backyard. Ayan. So i-unload na lang po natin. At syempre mga Daddy Lods ninyo, excited na po maibaba ang ating bagong scratching na ibinigay po sa atin ng ating asawa, si M. Lods. At excited na po ako at kinilag ko na po sa pinagkakalagay niya, sa pagkakagapos niya po sa motor. At ako po kumuha na po ng gunting dyan na mapabilis po ang pagbaba at isinilagay ko na rin po at ibinuka ko para po malaman at makita kung meron po bang damage. Kasi nga po hindi ko na nga po chinik po sa pinagbilan dahil tiwala naman po ako sa sailor. Kaya dali-dali ko po siya ikinasa at inalis. At isa ko pong inilatag po ang ating bagong scratching at nakakatawa naman tingnan hanggang sa tinanggal ko na po yung ating motor at inilatag ko po yung ating pangatlong scratching. Tatlong scratching po ang ating napamili dyan. At syempre hindi po matatapos dito ang ating pangarap. Kailangan pa po natin magdagdag ng scratching kasi nga po marami po tayo mga baby stag at dadating po ang panahon ay lalo po madadagdagan ng ating mga baby stag. Syempre ikakalagyan na po natin na pagkakagapos ng ating patong pinamili at isinabay ko na rin po yung ating mga kakailangan ni manok gaya ng vitamins at kumuha na nga po ako ng batya. At isinalin ko na po yung JMP 4 para po sa mga pampaitlog at kasama na rin po ang patukan ng ating mga stag at isinalin ko na rin po yung concentrate special na mabango at kumuha na rin po ako ng container dyan. Natirang patuka isinalin ko na po at iminekos-mekos ka na po sila dyan. At syempre hindi rin po mawawala dyan yung kailangan po natin patuka para sa ating mga baby stag sa mga month old po natin. At matapos po natin halu-haluin at imekos-mekos ang ating patuka, agad po ako naghanda dyan ng paglalagyan ng pinaghaluan at inilagay ko na po sa container, sinalo ko na po siya, ang gamit po ang ginabo ko na po siya at hindi na po nagasya, kumuha na po ako ng panibagong container para paglagyan ng mga excess na sobra na patuka. At matapos ko nga isalin ay sobra, kumuha na po ako ng container para po paglagyan ng sobrang patuka. At kung mapapansin nyo, yung pong isang patuka po dyan sinasalin ko ay para naman po sa baby stag. At habang pagkatapos ko na pong isalin, at ganito lang po ang aking pamamaraan sa aking pagpag-aalaga ng manok at laging obligasyon po natin na dapat lagi tayong mayroong patuka. Di bali mawalan po tayo ng pera, basta ang importante po sa atin ay ang ating mga manok po ay mayroong laging patuka. Yun ang ibig sabihin, pinakamahalaga sa ating pagmamanok. At matapos ko nga pong gawain yung aking manok, ay tinanggal ko na po yung motor dyan at sinalansan ko po ng ayos ang ating mga scratching. At dahil meron tayong bagong bundar, excited na po ako ipaglalagay ang aking mga manok na ating inalagaan, yung ating mga stag. Isa-isa ko na pong pinaglalagay po sa bawat isang scratching. Yung pong scratching po yan ay nabili ko po ay 3 piraso. At yung 3 piraso naman po ay pinaluwag po sa akin ni Bogarto. Yan, nagpapasalamat ako kay Bogarto at kaysa nga naman hindi nagagamit at nauulat, nasisira lang, ay pinagagamit na muna sa akin ni Boss. Pero hindi naman dito matatapos ang aking pangarap, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina na ako po ay magpupumilit na mag-atikhan ng mga kagamitan sa ating mga kanokis dahil lahat po ay napagsisikapan yan at dito ko po natutunan na mahirap po ang magsimula sa baguhang katulad ko. Kaya po ako kung ano po yung nasa isip ko lang, yun lang po ang aking ginagawa. At isa pang bagay na natutunan ko sa aking pagmamanok ay wag po tayong umasa sa iba at nang sa ganun ay wala rin po silang maisumbat sa atin. Ngayon ay naiintindihan ko na mahirap magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. Kaya dito ko natutunan na mahalin mo ang pamilya kaysa sa kapwa mo. Kahit kailan hindi ka iiwanan ng kapatner mo o asawa mo o ang pamilya mo, ang mga kaibigan ay nandyan lang. Kahit anong oras pwede kang iwan ng mga yan, hindi katulad ng pamilya. Sinasabi ko sa inyo, mahalin po natin ang ating pamilya dahil yan po ang tatayo hanggang sa uli. So guys, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat po sa oras na sinayang po ninyo sa aking video. Ako po ang inyong D-Lods, focus lang po sa goal. Alright, bye-bye. Thank you. Peace out.